Sir, kayo pong bida sa araw na to. Lagyan po muna Bida. natin ng konteksto. Pakikwento po ninyo, sir, nung panahon na inyo pong nakumpirma na meron pong nag-aabang na arrest warrant po sa inyo pagkatapos ng holiday season. Ayun na nga, kasi nga, because of the case na filed sa akin ng PNP-CIDG, ah, napag-alaman natin na merong na-issue kaagad na arrest warrant at natimbrihan naman tayo na yun nga, kasi pinasyal ko yung mga apo ko dyan sa malapit na bansa. Natimbrihan ako na huhulihin daw ako paglanding ko sa airport terminal. So, yun na. Opo, meron kasi sir na mga pag-aresto. May mga pag-aresto po kasi na ina-announce sa media. Eh ngayon, kung hindi lang namin nalaman na may mga banta, eh, malaman sa malamang kung hindi alam ng media, eh talagang secretive yung pagkaka-aresto sa inyo, General, kanina. Maaring ganoon nga, no? Pero inaasahan naman actually namin yung warrant of arrest. Ang ano kasi dyan, dahil yung kaso ko naman talaga ay bailable, ang plano talaga namin yun, kung merong warrant of arrest, magbo-voluntary surrender ako para ayusin na lang na maayos yung kaso. Pero yun nga, dahil nagpunta ko abroad, ang timbre sa akin ay, yun nga, arestuhin ako pag landing sa aeroplano, ng aeroplano sa terminal. At Which actually, ganun ang nangyari. opo, siya nga nangyari. At kanina sir, paglapag nyo pa daw sa airport, sa paliparan natin sa NAIA, hindi rin po kayo nagkaroon ng chance na makausap po yung mga abogado? Pakikwento po sir, yung paglapag po niyo dito sa bansa. Totoo yan, sinalubungan ko ng ating mga kapulisan, yung CIDG, NCR, diyan sa tube ng aeroplano. Ah, Tapos binasahan naman ako ng Miranda rights, yung aking karapatan bilang akusado. Pero paglabas namin ng terminal, pag nag-clear namin sa customs saka sa immigration, inaasahan ko na, dahil nandun yung mga lawyers ko, ay payagan sila na consult sa akin at makasama maski isa sa kanila kung saan ako dadalhin ng PNP-CIDG. So unfortunately, hindi nga pinayagan na makalapit o makausap ako ng aking lawyers. Opo, sir, kayo po ay miyembro, no? Past president ng PMA Class 81, produkto po ng Philippine Military Academy sa inyo pong karir sa Armed Forces. Never po kaming nakabalita na kayo po ay na-involve sa anumang irregularidad. Ano po para sa inyo bilang veterano? Ang sinapit po ninyo sa dulo po ng inyong karera na kayo lamang po ay naghahayag ng inyong mga puna sa pamahalaan. Totoo yan, although of course retired na ako, nakikita ko kasi bilang isang Pilipino at bilang dating sundalo na nagserbisyo na matagal sa ating bayan, nakikita ko na kawawa naman yung bayan natin. Marami mga kapwa Pilipino naghihirap. Tapos, yung ating mga ibinoto, yung ating mga piniling mga leader, yung ating mga politikong pinagkatiwalaan natin para magserbisyo sa atin, ay iba yung ginawa nila, di ba? Sa halip, na serbisyuhan tayo, yan, nilapastangan nila, nagnakaw sila. Yung mga dapat na pera gamitin sa mga proyekto para matulungan yung mga kababayan natin, lalo-lalo na yung mga mahirap, ay hindi nagawa. Naging ghost project. Ginamit nila yung pera, nakuha nila yung mga pera para sa pangsarili nila. So, napakasakit isipin yung gano'n nangyayari. Samantalang marami sa ating mga kababayan naghihirap. Opo, bago lang po si Partner Armar. Sir, you could have stayed silent eh. Meron po kayong kalayaan, no, na pumili na manahimik. Kim-kimi na lamang yung mga puna in your own at hindi po sa publiko at hindi po bumuo ng pangkat yung United People's Initiative para po magpahayag nga ng voice of dissent. Ano bang naging tipping point sa inyo, General? Bakit po kayo umabot sa pakikibaka po na ganito? At totoo yan, retirado na ako eh. Nagsilbisyo na ako sa bayan natin matagal sa Armed Forces, sa active service. Pero yun nga,
buong-buo pa rin yung aking pagmamahal sa aking bayan. Andyan pa rin yung idealismo sa akin. Lalong-lalo na naghihirap yung ating bayan. Tapos may mga naglalapastangan, may mga nagte-take advantage sa ating bayan. So sa akin, hindi katanggap-tanggap yun. So sabi ko, we need to do something. And of course, yun nga, panagutin itong mga nagnakaw, mga naglapastangan, mga nagtaksil sa tiwala ng mga taong bayan. Panagutin sila. Unfortunately, imbes na sila mapanagot, makasuhan, makulong, ako ngayon na yung nga, nagpapahayag ng mga damdamin, yung puot at galit dito sa mga matinding korupsyon nito. Ako pa yung kinasuhan at dinidetain. Opo, General, mayong gabi si Admar po. Sir, marami daw Gabi, Edmar. marami daw pong mga pulis doon sa airport at nakita niyo ba parang overkill naman masyado kayo lang po yung sinasabing arestuhin pero maraming sabi din sa akin ng mga naging pasahero doon na parang ang daming mga pulis ba? At totoo yan, medyo nagulat nga rin ako sa dami ng mga pulis doon. Both uniform saka yung mga plainclothes policemen. Marami, para namang nakakabahala talaga yon. In fact, sabi ko nga, kung ano man, talagang voluntary yung magsusurrender naman ako, hindi naman tayo gagamit ng puwersa. So, unnecessary sa akin yung napakaraming pulis Opo. para lang iserve yung warrant na yun. Pero sir, beforehand sir, nakipag-ugnayan na po ba kayo or inyo pong abogado sa pulisya na considering parang alam niyo na rin na meron ng warrant of arrest na kusa kayong susuko at hindi na needed ng ganong klase ng pwersa? Kasi kung kailangan yung mga ganon, pag may plano, heavy, parang na-publicize talaga na kayo po ay dadamputin and hindi rin naman po kayo nagtago at alam din naman po dahil na napabalita nga na babalik at uuwi kayo po dito sa Pilipinas. Yun na nga eh. Kaya nga, nung malaman namin na merong plano pala na arestuhin ako, ayaw namin mag-create ng di ba, alarm or skandal doon sa pag-aresto. Lalo't kasama ko yung pamilya ko. So yung mga lawyers ko, at saka yung mga kakampi natin na retired din ng mga pulis, nakipag-coordinate sa CIDG para maging maayos yung pag-serve ng warrant of arrest. Ang hindi rin nila na foresee na ganun pala kadami. Ako rin nagulat talaga na bakit napakarami. Opo. No, ngayon po, kung babasahin natin yung mga sa comment section ng inyo pong pag-aresto, marami pong nagkukumpara. Bakit sa inyo po na nagsilbi kayo sa bansa natin, mahigit 3 dekada po no, na nagsilbi, kinumpara kayo doon sa mga naging kalaban talaga ng Estado na bakit wala mga ganong klase ng kaso na isinampalaban sa kanila at inaresto ng kagaya na ginawa po sa inyo po, General? Totoo yan, kaya nga katakataka naman, dahil of course, ako ay isang retiradong sundalo na nagserbisyo ng marangal sa ating bansa. Kinalaban natin yung mga kalaban ng bayan, ng bansa, tulad ng mga komunista. Unfortunately, itong mga komunista, nung kanilang anniversary, nung Communist Party of the Philippines, nagmarcha sila dyan sa Maynila. May mga placard sila na yun nga, hinikayat nila mga taong bayan na mag-join ng NPA, yung armadong pakikibaka para ipapagsakin ng ating bansa, gobyerno. Tahimik ang armed forces, ang DND, tahimik yung ating national security, tahimik yung ating police. Walang kinasuhan sa kanila, wala man lang kinosyonan o pinagsabihan. So parang double standard na nangyari. Ako bilang nagpoprotesta lamang, naghahayag ng mga hinaing, ng hinaing na hindi lang sa aking hinaing yan. I-represent namin yung marami mga tao rin. Mga grupo namin, saka yung mga ordinaryong mga taong bayan. At fortunately nga, ako pa yung kinasuhan, ako pa yung dinedetain. Samantalang yung mga komunista na hayagang
inciting, naghihikayat ng sedisyon, ay hindi man lang pinagsabihan o lalong-lalong hindi kinasuhan. Opo. And meron daw po kayong maghahain din po daw kayo ng reklamo, sir, doon sa mga arresting officer? Yung nangyari kasi doon, because nung binasahan ako ng Miranda rights, yung aking karapatan bilang akusado, kasama doon sa karapatan ko ay right to legal representation o legal counsel. Ngayon, nung mga palabas na kami doon sa terminal, andon na yung mga lawyers ko hindi pinapasok. So sumisigaw yung lawyers, na Attorney Topacio, Attorney Garcia, Attorney Magdamo, napapasukin sila para mag-consult ako. Kasi karapatan ko yun legal representation. Unfortunately nga, hindi pinayagan ng pulis yun na makalapit sila. So, so nag-travel kami na wala akong kasamang lawyer o hindi nakapag-consult sa lawyer.